Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin at panalangin ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Biyernes, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The One Sure Mark of Christian Maturity. Ang ultimate goal ng bawat isang mananampalataya ay ang kanyang paglago sa pananampalataya. Ang pagiging born again o regenerated ay gawain ng Diyos at ang tanging gumagawa noon ay ang Diyos. Sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga inibig, sa kanyang sariling bayan, siya at sa sariling niyang iglesia, siya ang gumawa nito. Ang Diyos ang tumatawag sa atin para sa pagiging kabilang sa kanyang mga tupa. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa, they also know my voice and my sheep listen to me. So, yun po yung katotohanan. Subalit, yung gawain po ng pagliligtas, gaya po ng ating binanggit kanina, ay gawain at iyon ay solong gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Subalit, ang maturity o ang paglago at paglakad sa pagiging isang buhay na banal, bagamat gawain din ito ng Diyos, ay katuwang tayo rito. Ano pong ibig kong sabihin? Meron tayong responsibilidad sa ating buhay pananampalataya at doon sa ating pamumuhay dito. Ang tawag po sa English, sa theology, sa subject na ito ay sanctification o yung pagpapakabanal sa salitang Tagalog. Ibig pong sabihin, sa paglakad sa kabanalan, kailangan pong meron tayong gawin bilang mga mananampalataya. Meron po tayong duty na kailangan nating gawin. It is but important for the believer sa mananampalataya na lumakad ayon sa palatuntunan ng Diyos upang makapamuhay siya ng may kabanalan. At ito yung ating ultimate goal. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi naman saan ba ika makikilala ang puno? Hindi naman sa dahon hindi po ba? Ang sabi ng Biblia, makikilala ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. At ang katotohanan, yung bunga ng santol ay santol. Hindi naman pwedeng mamunga yung santol ng mansanas. Kaya dito po, sa ating pag-aaral ngayong umaga, ating titingnan yung una o yung malinaw na marka o bunga ng pagiging isang matured believer. Alam ko po mga kapatid, sabi ko nga, I suppose we all know that as Christian, we are meant to grow up to mature. Ito yung ultimate goal. Kapag ang isang Kristiyano, nagsasabing siya'y Kristiyano, pero hindi lumalago, hindi umuunlad, may malaking question mark sa kanyang pagiging Kristiyano. Pero ito ang realidad, lahat tayo bilang Kristiyano, nagsimula tayo bilang mga infant. Nagsimula tayo bilang sanggol. Wala namang pagsilang sa pananampalataya, matured believer na Wala namang pong pagsilang sa pananampalataya, antimano nangangaral na ng ebanghelyo. Wala akong ganon. Ultimong itong si Apostol Pablo, matapos niyang makatagpuan ang Panginoon at makipagtagpo ang Panginoon sa daang Damasco, kailangan niyang dumaan muna sa proseso ng pag-aaral, pagmumuni-muni at ng pag-aaral. So, yun po ang realidad. At kung hindi nyo po yun alam, saliksikin nyo uli ang inyong Biblia at mapapatunayan nyo na lahat ng mga ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan dumaan sa prosesong ito ng maturidad. At kahapon lang, pinag-aralan natin ang buhay ni David at ng consequences ng mga naging kasalanan ni David. Si David, bago siya naging talagang a man after God's own heart, and who became David as he is, ang dami niyang dinaanan. Hindi naman antimano
pagkatapos niyang mapatay si Goliath, yun na yung automatic maturity niya. Hindi po ba? Ang dami niyang pinagdaanan. Yung kanyang pagiging nakikipag-compromise sa mga kaaway, sa mga Pilisteo, yung kanyang pagiging mahilig sa laman nung siya'y nahulog kay Bathsheba. Those are processes that God uses. No, hindi ko po sinabing Diyos ang naghulog sa kanya ron, pero lahat ng iyon ay mga karanasang pinahintulutan ng Diyos dahil iyon ay proseso ng maturity ni David. So makikita nyo po yan sa kasaysayan ng mga tao sa Biblia. Kaya naniniwala ako, tayo naman ganun din. Wala hong isang mananampalatayang pagsilang o pagiging born again ay developed into an adult agad or adult na agad. The faith development is a process. Kaya nga po yung sanctification, ang ating paniniwala doon, progressive yon. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Patuloy na umuunlad. No? Patuloy na nare-reforma ang ating mga buhay. Sa Bagong Tipan, the New Testament writers insist that we must all make this transition. Hindi po pwede na pagsilang mo sanggol ka, manatili kang sanggol. Hindi po pwede na ikay umiinom ng gatas habang buhay gatas ang iyong iinumin. Ang sabi ng banal na kasulatan, from milk to meat, from the children's table to the grown-ups feast. Ano ibig sabihin yan? Lugi ang bata kapag dinala nyo sa buffet restaurant, hindi po ba? Meron bang yung bata ho na sanggol, hindi po yan sinisingil sa mga buffet restaurant. Bakit? Alam po ng may-ari ng restaurant na yung batang yon hindi naman pwedeng kumain ng mga bagay na nandun sa buffet. No? Dahil alam nila, hindi sila lugi kapag merong bata na maliit na papasok doon. Pero habang lumalaki yung bata, halimbawa, ang sukat 4 years old na, ay sinisingil na po yan, kalahati. Bakit? Alam nila na yon ay hindi na gatas lang ang kakainin o kaya hindi na padededehin ng nanay, dadampot na yun doon o kakain na yun doon sa buffet table o doon sa buffet restaurant nang gusto niyang kainin. So, ibig po sabihin talagang there is a process of growth. Kailangan mag-transition from milk to meat to a children's table na mayroong maliit na table na bata to a feast o doon sa talagang lamesa ng kainan. And yet, even though we are aware of that, we must go through this maturing process. Marami nga sa atin are prone to measure maturity in the wrong ways. Tatanungin ko kayo mga kapatid, paano nyo masusukat ang inyong maturity? Anong mga sukatan ng inyong pagiging matured? Dahil ba kabisado mo na ang 5 solas? Alam mo na yung mga solas? Alam mo na yung mga katikismo? Alam mo na yung mga tinatawag na scripture? Halimbawa, yung mga favorite scripture. Tayo po mahilig magme-memorya ng mga scripture dahil marami ka nang alam na scripture. Sa loob ng 1 taon, merong isang scripture na napapadagdag sa'yo. Meron ka ng 365 verses na alam. Ito na ba yung mga sukatan ng tinatawag na maturity? O yung iba, yung sa mga Pentecostal, nakapag-i-speaking in tongues ka na. Yun na ba yun? Yun na ba yung mark ng maturity? O kaya ikaw ay nananalangin na, o ikaw ay leader na ng church. No? Marami akong kilala. 1 taon pa sa gawain, pero ay nagiging mga leader na ng church. No po? Mga wala pang nalalaman, pero nagiging leader na. And worst, ay nagiging pastor pa. So, ano pong ibig sabihin nito? Tama naman po mga kapatid at nakikita natin na kailangan dumating doon sa punto ng maturity, pero marami pong mga Kristiyano ngayon, they measure their maturity in the wrong ways. At ito po mga kapatid ay nakakalungkot dahil ang assumption nila, dahil sila ay gumagawa na katulad ng mga ginagawa ng mga nauna sa kanila sa simbahan, matured na rin sila. Pero hindi po ito totoo. Sa Biblia, sa 1 Peter 2:2, ganito ang sabi. Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it
you may grow up in your salvation. Dito ang sabi ni Pedro, pag nasaan natin ang pure spiritual milk. Ang ibig sabihin dito, pagkain spiritual. Importante ang pagkain spiritual. Kung papaanong sa mga sanggol, importante ang gatas, importante sa bagong silang na mananampalataya na kumain ng pagkain spiritual. Sabi ng Bible, di lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao. Alam natin yon. At anong sabi? Sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon, ang tao will survive. And that is in the aspect of spirituality. Sa physical, kakain tayo ng tunay na tinapay, material na tinapay, pero sa spiritual, iinom tayo ng purong spiritual na gatas. At ang sabi ni Pedro, we need to crave for it. No? Kailangan po na ating pakalamin ang ating sikmura. Hindi po ba ganon? Kapag sa physical at ang iyong katawan ay nakaramdam na ng gutom, yung sikmura nagsasalita na. At anong sinasabi ng sikmura? Yung kanyang pagkalam. At pag kumalam na ang sikmura, ano gagawin natin? Ang tugon ng isipan, humanap ng pagkain, maisubo sa bibig at kumain. Sa spiritual ganun din. Kailangan nating maramdaman ang pagkalam ng ating spiritual na buhay upang ito ay ating painumin ng spiritual na gatas dahil ang sabi ni Pedro, by it you may grow up in your salvation. Si Pablo naman at ang sabi niya ganito, pinakain ko kayo ng gatas kasi hindi pa ubra sa inyo ang solid. Ipinakikita rito ni Apostol Pablo yung proseso ng paglago sa buhay espiritual. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa pagkakataong ito, hindi nyo pa naman pwedeng kainin ang buffet. Talagang gatas pa lang. Bakit? Kasi hanggang ngayon, gatas pa lang ang kaya nyo. Bagamat ang sabi, dapat ang kinakain na ninyo ay mga bagay na matigas. Dapat ang kinakain ninyo ay yung mga spiritual na solid food, pero right now, no, ang kaya nyo pa lang ay gatas. Malungkot po ang sabi na ito ni Pablo sapagkat ito'y rebuke sa mga kapatiran sa Korinto. Sa Korinto kasi naghahari pa ang samaan ng loob, ang tampuhan, maling paggamit ng spiritual gift, na andoon ng pagkakampi-kampi, yung iba'y kay Apollos, yung iba'y kay Pablo, no, iba-iba. At dahil doon, ang sabi ni Pablo, iyan ay marka ng immaturity. Yan ay marka or marks of immaturity. Dapat ang kinakain nyo ay solid na, pero hanggang ngayon, ang ipapakain sa inyo ay gatas dahil nandyan sa inyo ang pagkakampi-kampi, ang pagdaramdam, ang pagtatampo. No? Ang sabi nga ni Kuya Manix nung Sunday, mga pulburong Kristiyano, mga mukha kayong solid, pero pag nahipo, ay madudurog agad kayo, pulburon. Yun nasabi niya. So sa Hebrews chapter 5, ito naman ang sulat ng unknown writer ng Hebrews. As ang sabi, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Sa sumulat ng Hebreo, sinasabi, dapat tagapagturo na kayo Dapat. Pero ang problema, hanggang ngayon, hindi pwede. Hindi pa kayo ubrang tagapagturo kasi hanggang ngayon, kayo pa rin ang dapat turuan. Dapat nga, alam na ninyo yung mga bagay na ito, pero hindi. Dapat ninyong balikan at dapat kayong aralan uli. Yung elementary truths, ano ibig sabihin ng elementary truths? Those are the basic of faith. Basic of faith. Pero yung mga bagay na basic, pangunahin ay hindi nila alam. Kaya dapat silang turuan sa mga bagay na ito. So mga kapatid, ang Biblia is the means that God uses to complete us. The Bible is the means for the believer to be completed. It is used to complete us, to finish us,
and to bring us to maturity. The Word of God is the food. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang salita ng nagsugo sa akin, ang aking pagkain. So, ibig sabihin, if Jesus, look at the Scripture, look at the Word of God as His food, so do we. No po? So are we. Na kailangan po nating gawin na kumain din ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo nga, nang isinulat niya, when he talks about the nature and purpose of the Scripture, ano sabi ni Paul? No? Sa 2 Timothy 3:16, 17. Sabi ni Paul, all Scriptures is breathed out by God and profitable for what? Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa reproof, sa pagsaway, and for training in righteousness. So, the purpose of the Scripture, according to the Apostle Paul, is to make the man of God complete. No? So that the man of God may be complete, equipped for every good work. Dito po, atin ang makikita kung ano ang tunay na marka ng isang tunay na matured believer. Ano po? Sa talatang ito, ating makikita ang mark of a true matured believer. The word complete is related to maturity, and that is the goal, so that the man of God may be complete. At Paul the Apostle says, he said this to Timothy, and by extension, me and you also, is incomplete, unfinished, and immature without feeding the Word of God. Yung mga mananampalataya will always be and will remain immature unless we feed on the Word of God. The Bible is the means God uses to complete us, to finish us, to bring us to maturity. Now, what does it mean to be a mature Christian? Ito yung question natin kanina Ano ba yung mga marka ng tunay na matured believer? What does it mean to be a mature Christian? So I think we tend to believe that mature Christians are the ones who know a lot of facts about the Bible. Tama po ba? Ang akala natin, ang matured believer na tinatawag ay yung marami ng alam sa Bible. Alam na yung Romans Road, alam na ipaliwanag yung context, alam na yung syntax, alam na yung hermeneutics. No? Yun na po ba talaga yung palatandaan ng matured believer? No po? So, ano nga po ba ang larawan ng matured believer? Ito po ba'y yung dahil marami na siyang knowledge about the Bible? Yung bang mature Christians are the ones who have their theology down cold? O yung bang alam na niya yung mga katekismo, alam na niya yung Heidelberg, alam na po niya yung Westminster, no? Alam na niya yung mga 3 points of unity ng mga Reformed theology. Yun na ho ba ang ibig sabihin ng isang matured believer? Tingnan po natin dahil ang sabi po ni Apostol Pablo, Paul says that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ano po sinasabi ni Pablo rito? Paul does not say, take note, Paul does not say that the man of God may be complete knowing the books of the Bible in reverse order. Or that the man of God may be complete able to explain and define what supralapsarianism against infralapsarianism. Ano ba yan, Bishop? Ayan po ang problema. Napakaraming mga tao, napakaraming mananampalataya, alam kung ano yung supralapsarianism, alam yung infralapsarianism, na para sa iba, mga unknown words. Pero those are theological words. Yan ba ang ibig sabihin ng matured believer? Alam mo na ang mga bagay na yan? Alam mo na yung katekismo? Alam mo na lahat tungkol sa pag-aaral sa theology? Will that suffice being a matured believer? But the Apostle Paul,
he doesn't say that the man of God may be complete, able to provide a structural outline of the epistle. Those are all good, mga kapatid. Those are all good things. But they are not what Paul emphasizes. Hindi sinabi ni Pablo na, so that the man of God may know all the Bible from cover to cover. Hindi sinabi ni Apostol Pablo that the man of God may know and be equipped in Bible sharing or Bible study. Many people can do that pero hindi sila totally matured. Dami ko nang kilalang ganyan. Daming alam pero immature pa rin sa larangan ng buhay pananampalataya. Ano po sabi? Lahat po ng mga bagay na binanggit dyan natin may be a sign of maturity. But they also be a mask that cover up immaturity. Can we say amen? Masakit po ito, pero itong totoo. At sa mga pastor na nakikinig sa akin, sa mga mananampalataya na nakikinig sa akin, maaaring tinatakpan o minamaskarahan nyo lang ng pag-aakalang ang dami nyong alam, pero ito'y maskara lang ng pagiging immature. I have seen many na akala mo tibay-tibay, akala mo ang lakas-lakas, akala mo matured na, pero sa pananampalataya pala'y sanggol pa. When Paul talks about completion and maturity, the Apostle Paul points to actions. It points to deeds. It points to every good work. And the Bible has the power to mature us. And as we commit ourselves to reading, to understanding, and being obedient to the Scripture, we necessarily grow up in the faith. Amen, mga kapatid? The maturity is displayed in the good works we do more than in the knowledge we recite. Paulit-ulit ko tong sinasabi dito sa Tinig ng Pag-asa. Magkaiba yung orthodoxy at yung orthopraxy. Pag hindi nagtugma yung iyong pinaniniwalaan, yung iyong pinag-aralan, at hindi nag-translate sa iyong pamumuhay, isa lang ibig sabihin, sablay ang natutunan mo. You have learned nothing. Importante na yung pinag-aaralan mo matatranslate sa buhay mo sa iyong mga pamumuhay. Itatama ka nito. Nakakalungkot, mentras tumatalino sa mga bagay na theology, nabobobo naman sa practice. Nabobobo naman sa papaano ipamumuhay ito. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. And this is exactly what God wants for us. He wants us to be mature and maturing doers of good who delight to do good for others. And the emphasis on good deeds is significant theme in the New Testament Scripture. Ano sabi ni Pablo? Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Opo, walang question, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Sa pananampalatayang Diyos din ang nagbigay, pero ginawa tayo ng Diyos, pinili niya tayo ng Diyos bago pa man likain ang sanlibutan to do good works. Hindi po ang good works ang makapagliligtas, pero byproduct ito ng pagiging totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano magmamatured at ito'y gagawa kasi siya ay workmanship of God. Amen, mga kapatid. Ang aking napapansin, mentras tumatalino sa
theology, natatamad. Mentras gumagaling sa theology, tamad na mag-evangelize. Ayaw nang magsikilos, yung dati kasisipag eh. Tumama theology, sumablay ang gawa, hindi pwede yun eh. Kailangan hand in hand. Tumatama theology mo, pinapractice mo. Naniniwala tayong wala na bang ibang means for the people to get to hear the word of God but to preaching. Ayaw naman magsipag-preach, ubod ng tatamad. Nakita niyo po mga kapatid. Ano pa kung sabi sa Titus chapter 2:14? Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession. For what? For zealous good works. Zealous is the word. Who are zealous for good works. That is the ultimate goal. Tandaan po ninyo, spiritual maturity is better displayed in acts than in facts. Sasabihin lang na talagang matured ka, hindi sa kadadakdak, kung hindi papaano mo to ipinuput into act. Amen? Ang dami magaling, ang act lang na alam ay dakdak. Dapat yung dakdak at yung act equally and nagko-coincide sa buhay pananampalataya. Na ipuput into practice yung sinasabi, yung itinuturo ay nagiging buhay at nagiging evident. We should walk the talk. Yung salita natin ay dapat nakikita sa pamumuhay natin. Amen? You can know everything there is to know about theology. You can be a walking systematic theology. You can spend a lifetime training over in seminary and still be desperately immature. You will remain immature if that knowledge you accumulate does not motivate you to do good for others. Amen? The mature Christians are the ones who glorify God by doing good for others, who externalize their knowledge where? In good deeds. Amen? Of course, mga kapatid, facts and acts are not entirely unrelated. So this is not a call to grow lax. To grow lax in reading. To grow lax in studying. To grow lax in understanding the Bible. Hindi naman natin maiintindihan yan kung hindi natin pagtutuunan ng pansin yan. Hindi naman po natin mauunawaan yan kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga ang pag-aaral, pagbabasa, pag-unawa ng Scripture. Importante yan, pagkain nga natin yan. Pero hindi puro yan lang. Ang palatandaan po ng naintindihan mo yan, ang palatandaan na naunawaan mo ang iyong kinakaing salita ng Diyos, ay dinadala ka nito sa kalusugang espiritual. Because those are the marks of true maturity na i-translate ang nabasa sa realidad ng buhay. Amen? Not at all, mga kapatid, importante. Sabi nga facts and acts are entirely unrelated. So, this is not a call to grow lax. Hindi kailanman. Because the more you know the Bible, the more it can teach, the more it can reprove, the more it can correct. At ang sabi po ng sulat ni Pablo kay Timoteo, the more it can train you. And in that way, shape your actions and cause you to do the best deeds in the best way for the best reason. Amen? So, more knowledge of the Scripture, the more you read, the more you study, the more you understand His Word, ought
to lead you more for the better service to others. Kaya maging ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, 3 years kasama niya mga alagad. Wala siyang ginawa kundi pakainin ng mga ito ng salita ng Diyos. Nasusulat. Maraming kataga ng Panginoon na sinabi sa mga alagad. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. That was the emphasis. Pero take note, kung ang salita ng Diyos hindi nata-translate sa tunay na dapat mangyari, ibig lang sabihin, head knowledge lang yon, and that will lead to immaturity, not to real maturity. Sa final analysis, mga kapatid, ito po ang gusto kong sabihin. Christ lived and died so He could redeem us all. Sabi ng Bible, Titus 2:14, to redeem us all in lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession. Who are, sabi ron, a people of His own possession who are zealous for good works. Final words, mga kapatid, knowledge of God and His Word is good. Ang karunungan sa Diyos at sa salita ng Diyos ay mabuti. Knowledge of God and His Word that works itself out in doing what benefits others. There is nothing that glorifies God more than that. Amen? Sana po, bago matapos ang linggong ito, sa buong week na ito, at matapos ang buwan, kasi ngayon po ay August 13 na, dalahin tayo ng karunungang ito, ng pagtuturong ito, na every time na bubuksan natin ang Bible, hindi lang para may maidagdag kang bagong verse sa buhay mo. Na every time na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi lang para madagdagan ang pwede mong gamitin sa pakikipagdebate sa hindi mo kapananampalataya. Kundi ang every time na bubuksan mo ang Bible, dadalahin ka nito sa pag-ibig sa iba, sa paggawa ng mabuti para sa iba. Dahil iyon naman ang layunin ng banal na kasulatan. Amen? Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.